Ayan, check, mic check. Gumagana po ba? Naririnig po, malinaw? Check, mic check. Praise, 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 praise. Check, check. Ayan. So, glory to God sa buhay ng bawat isa. Ayan, hallelujah. So, ready na po ba tayo? Ready na po kayo? Ayan, si MD pala yun. Hallelujah. So, ayan, praise Jesus. So, welcome family. Welcome family of the living God. Hallelujah, Jesus. So, next slide, please. Thank you, Lord. So, ayan, let us pray. So, Heavenly Father, we thank you for this wonderful moment that you have been given to us. Lord, thank you for this wonderful opportunity na ibinigay mo muli sa amin na sa kabila, Panginoon, ng aming pong pagkapagod, sa kabila ng aming Panginoong pagkagutom, sa kabila ng aming Panginoong maghapong paggawa, maghapong pag-aaral, Panginoon. Lord, dalangin po namin na kami po inyong bigyan ng kalakasan upang kami, Panginoon, ay matatag, Panginoon, na makinig ng iyong salita ngayong gabing ito, O God. At dalangin po namin, O Lord, na patuloy mo po kaming samahan sa pag-discover pa, sa pag-learn pa, Panginoon. Because we believe, sabi mo nga sa iyong salita, my people perish because lack of knowledge, O God. That's the reason why, Lord, we are doing this discipleship, O God, for us to have this knowledge, O Lord, na matututunan namin, Lord God. At salamat, Lord, sa panibagong bread, O Lord, na inihain mo, Panginoon, sa amin upang kami, Panginoon, ay matuto at kami po'y patuloy na mag-reflect sa amin pong mga buhay. Lord, we thank you, we honor you, we glorify your name in Jesus' name. Amen and amen. So, ayan, glory to God. Hallelujah, Jesus. So, ayan. So, itry ba natin na mag-live ulit? Hallelujah. Ayan, so let's see. Kung tayo po bibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng boses. Kasi laging wala tayong boses pag nagla-live. Ayan, so ready na po ba tayo? Next slide please. Ayan, so our announcements. Hallelujah. So in February 25 to 27, 2026 is Prophet Tommy Arayomi's conference. So that is a prophetic conference. So but for now, sabi po nila, yung mga late nag-register na fully booked na or puno na po yung ticket, online. Hallelujah, for 25 and 27. So the available is only
the available is only February 26. So, ayun, glory to God. So, see you there, people of God. Ano po, hallelujah. So, ayan, sa mga kapatid natin, okay lang po bang makicheck sa live kung meron po tayong boses? Ayan, so, hallelujah. Ayan, glory to God. Next slide po. Thank you, Jesus. Ayan, so nawa may boses tayo sa live. So in March 2026 is our Encounter God Retreat. Ayan, meron daw. Thank you, Ate Ella. Ayan, so praise Jesus. So in this coming March 2026 is our Encounter God Retreat. So to be announced pa po yung ating venue. Pero nasa newsfeed ko na po, ano bang tawag doon? I-at highlight nyo lang po doon yung mga friends po ninyo na nais po ng another encounter with the Lord, nais po na i-refresh ang kanila pong mga spirits or kanila mga espiritu, po, to encounter another encounter with the Lord, po. So see you guys on March 21 to be exact. March 21, 2026 is our EGR. Nandun na po yung Google form. Register lang po kayo. Hallelujah. So registration po natin doon is 200 pesos. For that day. But free na po yung lunch dyan at the same time yung snacks. So glory to Jesus. So on April 1, 2026 is Revival Manila with Apostle Catherine Creek. So sa mga pupunta doon, so see you guys there. Hallelujah. So another encounter with the Lord. So next slide. Thank you, Jesus. Parang ang taba ko dun sa live. On April 11 to 12, 2026, hallelujah. So our second team building of Walk in the Jesus Road ministry and our baptism. For those people who are led by the Lord to be baptized, So if you are available on April 11 to 12, that is Saturday to Sunday 2026, is our team building. So we are inviting you together with your family. Hallelujah, Jesus, with love, to see you guys there in our team building. Hallelujah, Jesus. And for the team building, 700 pesos naman po yung ating registration. Pero included na po doon yung ating pong entrance, hallelujah. And at the same time, yung ating food ay kasama na rin po doon. So glory to God. So next slide, please. Hallelujah. So ayan, welcome po sa ating mga kapatid na nasa live, nakikinig. Continue to share the live. And to those who are in the GMIT, continue. Hallelujah. So ayan, to support this ministry, mga kapatid, sa ating nasa live, nandyan po ang ating mga bank accounts, in our comment section. Para naman po sa ating nasa GMIT, ay andiyan po yung ating account, naka-flash po sa inyong screen, So to support this ministry, so our account number, nandyan po yung ating BPI Bank, Cebuana Bank, Mare Bank, GCash, and our Paymaya. So glory to God. So let us continue to support this ministry as well. And may the Lord bless you guys. Siksik-liglig at umaapaw as you support this ministry. And lagi nyo pong tatandaan, you are not just supporting this ministry, uh, to have something, we are using all the funds that you shared to us, that you support on us, for our mission work or for our missionary works. So yun po yung ginagamit natin to reach out more people all over the world. Hallelujah, Jesus. So ayan, next slide, please. Thank you, God. Ayan. So, eto na yung ating topic for this night. So I do believe that you guys are being prepared, or that you guys are prepared, for this another encounter with the Lord. Hallelujah. So, ayan, pag-aralan po natin yung about reflect. So, ang title po ng aking ang title po ng aking topic ngayon, it's all about reflect. So kung kahapon, ang title po ng iprenich or itinuro sa atin ng ating prophet ay reflect, ay post. Ngayon naman reflect. Pagkatapos nyo mag-post, syempre magre-reflect kayo. Kasi maraming Kristiyano nag-post lang pero hindi naman nag-reflect. At mahirap po 'yon. Na nag-post ka lang pero wala kang reflection. So every individual or every Christian, we are ought to pause and then afterwards we reflect. So parang
Parang stoplight lang 'to. We need to stop, look, and listen. Hallelujah Jesus. So ayan, so today we have this encounter naman about reflection. So let us reflect, people of God. Mag-reflect tayo po sa ating pong mga buhay or sa ating pong mga sarili. Wag lang tayong magpo-pause kundi mag-reflect din. Baka nag-pause ka nga pero hindi ka naman nag-reflect. Hallelujah. So let us reflect ourselves. So next slide please. So let us open our Bible in Galatians chapter 6 verse 4. Sabi po dito, each one should test their own action. Then they can take pride in themselves alone without comparing themselves to someone else. So isa lamang po ang sinabi dito. Pag nag-post kayo, wag niyo pong ikukumpara yung inyo pong mga sarili sa ibang tao. So many people, they are comparing themselves. Nag-post naman, tama naman yung ginawa, nag-post. Pero pagkatapos mag-post, ni-reflect yung iba sa kanilang buhay. Ay bakit si ganito? Ang yaman-yaman na ngayon. Bakit ako? Taghira pa din. Bakit si ganito? May kotse na. May Rolls Royce na. Hallelujah. Bakit ako? Padyak pa din until today. Ano po? Si ganito, ang laki ng TV nila, 50 inches. Yung TV namin, may likod pa rin. Di pukpok pa kapag hindi naayos yung antena. Nagigets po natin? So the Bible says to reflect on ourselves, not on other people. Maraming mga tao after they pause, they reflect onto other, not reflecting on themselves. Kaya sabi dyan, each one should test their own action. Hindi po ibang aksyon ang ating susubukin. Hindi yung aksyon ni kapatid na Milty, hindi yung aksyon ni kapatid na Yoli, hindi yung aksyon ni kapatid na Ella, hindi yung aksyon ng iba nating mga Kristiyanong mga kaibigan, kundi our own action itself. No? Na ito bang action ko naaayon po ba ito sa word ni Lord? Ito po ba naaayon ba siya sa Christ likeness? Naaayon ba ito doon sa ibinigay ng Panginoon? Sabi doon ay dapat ay lumakad kami ng walang kapintasan. Kapag ginawa ko ba to, lalakad ba ako na may kapintasan o lalakad ako ng merong karumihan? Nagigets po natin. So always reflect onto yourselves na bawat isa sa atin, lagi po nating i-test yung sarili po nating action. Kung halimbawa ngayon, ang naging action ko ngayong araw na to, isang beses lang ako nakapanalangin, di pag end ng day, magpo-pause muna ako saglit, Lord, ano po ba ang ginawa ko today? Naging productive po ba ako ngayong araw? So, isang beses lang ako nakapanalangin, isang beses lang ako nag-pray. So gusto ko, Lord, bukas, bukas gagawin ko ng 3. At hindi mo lang siya basta sasabihin kung hindi gagawin mo siya. So dapat paggising mo pala ng umaga, that is your goal to pray. And then in the lunchtime, you pray. And then in the evening, you pray before your sleep. Nagigets po natin? So always test your own action. Lagi po nating i-test yung sarili nating mga action. Wag nating ikukumpara yung ating mga sarili. Ang sabi doon, i-test natin yung sariling action, hindi po pakialaman yung action ng iba. Marami pong Kristiyano pakialamero, pakialamera. Alam nyo, hindi po na discernment ang kanilang ginagawa, pakikialam na sa buhay ng iba. Alam nyo yun? Maraming mga Kristiyano, mas hilig nilang pakialaman yung buhay ng iba, samantalang yung buhay niya hindi maayos. Amen? Alam nyo kapatid, bago tayo pumuna sa iba, ayusin muna natin yung ating mga buhay. Maraming mga Kristiyano puna sa buhay ng iba, pero yung buhay niya tagilid. Alam mo kapatid, hindi ka nananalangin, siya rin naman. Alam mo bro, hindi ka nagdi-devotion, siya din naman. Alam mo bro, hindi ganyan yung tamang prophetic, pero hindi rin naman niya alam kung paano yung tamang prophecy. Hindi rin naman niya alam yung parang tamang deliverance. Hindi niya rin naman alam kung ano yung tama. Pero para siyang may tama. May tama sa utak. Kasi puna ng puna, pakialam ng pakialam sa iba, pero yung sarili niya, yung own action niya, hindi niya po nakikita. That's the reason why the Bible says in us na bago natin pakialaman yung puwing ng iba, pakialaman muna natin yung puwing natin. Kaya nga, alam niyo mga kapatid, kapag may mga member na nagsasabi sa akin ng problem ng ibang church, anong sabi ko, wala akong pake. Kasi bakit? May leader yan eh. May elders yan.
Merong bishop yan diyan, merong pastor yan, may sarili sila mga shepherd, 'di sila mag-ayos nun, problema nila yun, eh, 'di ba? Hindi ko naman kailangang sakupin yung problema ng ibang church dahil lamang ako po ay pastor ng church namin. Nage-gets po ninyo mga kapatid? So the Bible says na problemahin natin kung ano yung action namin. Problemahin ko yung action ng member ko, problemahin ko yung magiging action ng buong team, kaysa naman problemahin ko yung problema ng ibang team at problemahin ko yung problema nila sa team nila. Nagigets po natin? Eh kapatid, bilang isang Kristiyano, problemahin mo ng mabuti yung mga bagay na mali sa'yo because it will reflect other. Eh sabi ng Bible, maging salt at maging light ka. Ngayon, kung hindi ka ayos, anong reflection mo doon? Busted reflection? Darkness? Ginagawa din naman 'to ni Richie, eh, 'di ba? Kumakanta siya do'n ng ano, ng, worldly song. So, kami din, ano? So, magiging gano'n yung reflection mo to other. Ah, si Sioli, ano 'to, eh, eto, eh, nakikipag, labing-labing. So, ako din, gagayanin ko din, ano? Hallelujah. Kahit na wala silang naintindihan or hindi nila naintindihan. Pansinin niyo po, maraming mga Kristiyano nadadapa because of that. Pinapakaalaman nila yung mga hindi naman dapat nila pakialaman. Tandaan niyo kapatid, tinawag po tayo para maging servant ni Jesus, hindi maging superhero. Hindi ka tinawag para maging Darna, hindi ka tinawag para maging Spider-Man, Batman, ah, Wonder Woman, Super Inday, ano pa? Hindi ka tinawag para maging sangre. Ano, hindi mo ka tinawag para i-save mo yung buong mundo. That's why the Bible says to focus on your own walk, to focus on your own path. Ano, madalas yung iba, kapupuna sa iba, doon na lang nakatingin sa iba, hindi na po pinupuna yung sarili niya. Kapupuna ng kapupuna sa church ng iba, yung church niya hindi ayos. Nagigets po ninyo? Natuto po ba kayo mga kapatid? Ano, pasensya na po ulit for being straightforward. Pero that's the reality. Maraming mga Kristiyano sasabihin, alam mo, Besh, Ella, I discern. Ito yung nagaganap sa church nyo. Ang pakialam mo sa church nila. Di ba? Hindi ka naman tinawag ng Panginoon para pakialaman yung church nila eh. Kaya nga may overseer yan. Ba't ikaw ang mag-o-oversee? Ikaw ba overseer doon? Di ba? Ba't sa iyo sinabi yung pagkakamali nila eh? May overseer nga doon eh. Di ba po pwede ho ba yung mali ng tatay ng kapitbahay nyo sa inyo po sabihin? Di ba? Kayo po ang sumagot sa comment section. Pwede ho ba yung mali ng tatay nila sa inyo ho sasabihin? At pwede mong panghimasukan mo yung pamilya nila. Di ba? We are a family in the church. Ano po, yung mali ng paa, hindi pwedeng maging mali ng kamay. At yung mali po ng kamay, hindi pwedeng maging mali ng tenga. At yung mali ng tenga, hindi pwedeng maging mali ng mata. Lagi niyo po yung tandaan. We are different part in the body. We have different mistakes. We have different wrongs. We can be mistaken. We can be wrong. But that's not alam niyo yun, hindi ibig sabihin doon na porket nagkamali sila, damay-damay na. Hindi gano'n. Nagigets po ninyo? If they are wrong, then ipag-pray mo sila. Ano, at kung iled ka ng Panginoon to tap them with the right basis, ano, yun nga yung sinasabi ko, hindi porket may pinakita sa vision, sasabihin mo na kaagad. Ano, hindi ko sinabing hindi mo sabihin. Ang sa akin, be be in a right basis. Ano po? Kung ano yung nakita mo, kung may right basis na inilagay si Lord dyan, may right command, sabihin mo na. Ano po, kasi yun na yung perfect timing. Pero kung wala naman at nakita mo na magkukos ng chaos, 'di ba? Wag mo na lang sabihin. Shut up ka na lang diyan. Not because you are fearing something. Kasi hindi naman po natin alam na lahat po sa atin ay kaya po yung ginagawa ng iba sa atin. Marami sa atin. I do believe marami sa inyo kaya nyo po mag-prophesy on your capacity, on your ability. But not all people can do that. Ano po? Merong mga tao gaya-gaya lang eh. Porket may nagpa-prophesy, may malang din. Ano, yun nga yung lagi kong sinasabi or lagi kong pinapaalala sa buong team, hindi ko kayo hinihinder na mag-prophesy. Pero lagi niyong tatandaan, what is the true purpose of prophesying? It is an urgent message toward the people. Ano, kung po magpa-prophesy ka lang dyan at sasabihin mo, nakita ko yung bahay ninyo na ang pintura ay white. O tapos, wala, nakita ko lang bro. Magkukus pa yan ng trouble. Mamaya yung kulay ng bahay nila, kulay black. Diba? Baka hindi amin bahayan bro.
'Di ba baka bahay ng kapitbahay namin 'yan, ba't saka mo sinabi? 'Di ba? Si people of God, so each one should test their own action. Lagi po ninyong tatandaan 'yan. Bago po natin punahin yung aksyon ng iba, bago natin punahin yung ibang church, bago natin punahin yung ibang mga gawa, pakialaman muna natin yung ating sariling gawa. Ano po, kung ikaw nakikita mo sa sarili mo na ikaw nga hindi ka makapag-build ng grupo, huwag mo pakialaman yung grupo niya, kung paano niya bini-build. 'Di ba? Alam mo maraming gano'n, eh, wala namang grupo, pakialam ng pakialam sa may mga grupo, 'di ba? Panay opinyon. Nage-gets po ninyo? Are you with me, people of God? Kung pansinin niyo maraming mga tao, ang daming dada pagdating sa mga tao na nagde-deliverance, pero wala naman siyang na-deliver. Ang dami niyang sinasabi about healing, kapag maghi-heal ganito, ganyan-ganyan. Pero tignan mo, i-backtrack mo yung kanyang work of action. Wala naman din siya naipag-pray ng healing. Yung naipag-pray niya pa, namatay pa. 'Di ba? Sa halip na gumaling, natsugi pa lalo. Hmm. And many of us, gano'n din tayo. Nakita lang natin na, "Uy, parang ang laki na ng grupo ni Richie, ah. Teka, kailangan pakailman ko 'to." Ba alam mo ang mali dun sa ano mo, tama naman yung paggugrupo mo, kaso may maling ganito, may maling wala kang pake. 'Di ba, that is the capacity na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Kaya niya 'yan. Hindi naman niyan bibigyan ng hindi naman i-a-allow ni Lord na magkaroon ng problem yung grupo niya na hindi niya kayang i-resolve. Nage-gets po ninyo? 'Di ba? We have different problems in our life. Maaring ikaw na-allow ng Panginoon na magkaroon ka ng problem in your own group and then I have my own problem in my own group, 'di ba? Kung yung problema mo sa team ninyo matitigas yung mukha niyan, tapos sa akin naman ang problema naman sobrang soft naman, kulang naman sa hardness, sa toughness. So now you see, people of God. So let us learn from our own action. Instead na pakialaman natin yung action nila, pakialaman natin yung action natin at mas mag-reflect tayo doon sa action na yun. Because God called us to be salt and light. Hindi tayo tinawag ng Panginoon para maging correction officer. Hindi ka tinawag para maging quality assurance, quality control, at papakialaman mo yung quality ng service nila. Pero yung service quality mo failed. Hindi papakialaman mo yung meron sila, pero ikaw no assurance. Iko-correct mo sila but you are not corrected enough. Tapos pag hindi ka napakinggan ng iba, magtatampo ka. Pag hindi narinig yung opinion mo, magtatampo ka sa kanila. Sasabihin mo na, "Hala bro, hindi ako pinakinggan dun. 'Di ba mapupunta sila sa impyerno." Ayan, merong mga gano'n, 'di ba? Magpa-prophesy, tapos pagka hindi narinig, masasaktan. 'Di ba, it's up to them. Ano po, kaya para sa akin, when the Lord commanded me to speak for you, I will speak unto you. If you don't listen, that's not my problem, it's yours. Pero ako, kapagka may binigay na word si Lord at hindi ko ibinigay sa'yo, it's my problem. Ano? Like kung ano yung sinabi ng Bible kay Ezekiel. Sinabi ng Lord kay Ezekiel, "Ezekiel, maging watchman ka, maging tagapagtingin ka ng aking kawan." Ngayon, kapag may binigay ako sa'yong word at hindi mo sinabi at napahamak yung kawan ko, problema mo sa akin 'to, pananagutan mo 'to sa akin. Pero 'pag sinabi mo sa kawan ko at hindi siya nakinig, problema niya na yon, siya na ang may pananagutan. Nage-gets po ninyo? That's the reason why I always wanted everyone in my team to be responsible on their own action. Action mo, responsible ka. Nagkamali ka, aminin mo. 'Di ba? Katulad ng napag-aralan natin last week. Ano po, learn to admit your own mistakes. Hindi yung 'pag may mistakes tayo, turo dito, turo doon, 'di ba? Kaya nga kapag may gumagawa ng devotion at nagpapasa sa akin ng kanilang devotionals, ayoko nang nakalagay dun sa kanila message. Ang message, kaya tayo mga Kristiyano, pakialam mo sa ibang Kristiyano, devotion mo nga yan, may message yan sa'yo. Di dapat ang nakalagay dun, pangalan mo. O Carl Dave, ito ang sinasabi ng Biblia ngayon sa iyo. Magbago ka na. Mag-forgive ka. Di ba? Ayusin mo yung buhay mo. That is devotional. Because the Bible is used to what? To teach us. No? Imagine mo, nag-devotion ka pero di ka natuto. Sinisi mo pa yung iba. Kaya kayo mga Kristiyano, ito yung gawin nyo. Ha?
Kasi people of God, sabi dito, then they can take pride in themselves alone. Di ba? Kung may pagmamalakihan ka, sarili mo. Pagmalakihan mo yung sarili mo. Di ba? Harap ka sa salamin, kausapin mo yung sarili mo, sabihin mo, ito lang yung kaya mo. Di ba? Nag-pray ka ngayon, isang beses lamang. Yan lang kaya mo, hindi mo kayang gawin 3. Di ba? Eh, mabuti pa yung Muslim, 5 beses nananalangin. Ikaw, Kristiyano, paisa-isa lang. Di ba? Tapos sasabihin mo, faithful ka. Tapos sasabihin mo, grabe yung faith mo. Deep, extreme encounter. Sus, extreme ah. Diba? Parang mas dama ko pa yung extreme na, ano bang tawag doon? Yung panghilot, efficacy. Diba? Yung extreme na efficacy, sobrang anghang. Diba? Mas mabuti pa yung dama ko, pero yung panalangin. Sabihin sa'yo ng Lord, buti pa yung efficacy oil, dama niya. Pero yung extreme faith na sinasabi mo, extreme prayer, extreme devotion, hindi ko ramdam. Diba? Tapos pride mo sa iba, no? Gusto mo kapag may sinabi ka, kailangan pakinggan ka nila. Gusto mo kapag ikaw nagbigay ka ng opinion, susundin ka nila, no? Nagigets po ninyo mga kapatid? So take pride on your own selves. Ano po? Huwag na tayong pakipagpataasan sa iba. Hindi nyo naman po kailangan makapagpagalingan sa kahit kanino man. Ano ngayon kung mas magaling sila kaysa sa'yo? Ano ngayon kung mas marami silang nahihil kaysa sa'yo? Ang mahalaga, lumalakad ka doon sa pinapalakaran sa'yo ni Lord. Diba? As the Bible says, some of us are entrusted with 10, some of us are entrusted with 15, 50, 100, 70, 80. Hanapin mo kung saan ka in-entrust ni Lord. Hindi yung gusto mo, 100 agad yung hahawakan mo. 10 pa nga lamang, hindi mo na mahawakan ng ayos. No? Many people are like that. Naalala ko yung testimony ni Prophet kahapon habang nagtuturo. Sabi niya, siya po ay nagdadamdam. Kasi bakit daw hindi agad lumalaki yung grupo niya? Ano? Bakit daw hindi agad lumalaki yung grupo niya? Sa'yo lang ang binigay sa'yo ni Lord eh. Yung pa lang ang binigay ni Lord sa'yo, 5, 2 eh. Ba't hahangadin mo yung marami? Di ba? Pakita mo kay Lord, i-reflect mo yung sarili mo, dadalwa na nga yan, pinabayaan mo pa. Di ba? So reflect on yourself. Di ba? Yun po ang mahirap sa atin. Naghahangad tayo, grabe yung nangyari doon sa Revival Retreat Batangas. Gusto ko din ng ganong event. Hindi naman binigay sa iyo yun. Tapos pag hindi naganap or hindi mo na-hit yung ganong klaseng kalaking event, sabihin mo, magdadamdam ka kay Lord, Lord, bakit ganon? Kinaya nila, ba't ako hindi? Ba't ako ano? Because you need to know na may mga pagkakataon na binigyan tayo ng 10 lang ang iyo, binigyan ka ng 15, binigyan ka ng 50, binigyan sila ng 100, 1,000, so huwag ka mainggit. Reflect unto yourselves. Nagigets po ninyo? O kaya mga kapatid, ano man yung hinahawakan nyo, kahit isang disciple lang ang meron ka, okay yan. Pagbutihin mo, pakagalingan mong mabuti. Na para bang nagtuturo ka na sa 100, parang nagtuturo ka na sa 1,000. Alam nyo, nung nagsisimula pa lang ako ng Walk in the Jesus Road, may isa akong motto palagi. Kahit isang tao lang ang umattend dyan sa G-Meet na yan, magtuturo pa din ako. Bakit po, Pastor? My audience is not you. My audience is the Lord. And I believe in John chapter 6, verse 37 to 40, the Lord will send who is for me. Iisa lang yung sinend ni Lord. Di yan lang yung akin. Anong gagawin ko? Alam namang maghintay ako ng marami. Di ba? Binigyan na nga ako ni Lord ng isang akin. Ba't di ko pagalingan? Ba't di ko paayusin? Ba't di ko papagbutihin? Di ba? Alam nyo, many of us, ang goal natin lagi, dumami agad. Pero alam nyo kapatid, hindi na baling pa isa-isa, basta sure. Kaysa naman, dami-dami mo ngang invite, lahat naman lagas. No? Nagdala ka nga ng 40 nung linggo, sunod na linggo, wala na. Di ba? Hindi na bale, na pa isa-isa lang ang dala ko kada buwan. Basta sureball na pagka pumunta ng church, automatic, magiging active, magiging transform yung buhay. So that's great. More than 1,000. Di ba? Nagigets po ninyo? And yung lagi kong isinasabi sa bawat isa, naaanhin ko naman po yung 1,000 tao dito sa G-Meet na to kung hindi naman makikinig lahat. Diba, okay na sa akin yung 10, 15, 20. Okay na yan. Mahalaga, totoo. Mahalaga, nakikinig.
Ang mahalaga, they are hungry to listen, they are hunger to learn. Ano po, iaanin ko naman ho yung 10,000 na nasa GMIT. Kung lahat naman ho yun may sariling mundo, wala ding sense yung pinagdadaldal at pinagtuturo ko dito. Nagigets po ninyo? Kaya always learn, people of God. Next slide please. Diba? So sabi pa dyan, without comparing themselves to someone else. So fix mo na yan dyan. Hallelujah. Without comparing themselves to someone else. Huwag mong ikumpara yung sarili mo sa iba. And for you to understand, people of God, alam niyo ho ba na si Solomon ay merong 11 na kaharian under niya? Pero alam niyo ho ba na ang tumalo sa kanya ay isang general lang? You see, people of God, ang tumalo sa kanya isang general lang. Walang kingdom, walang maraming tao, pero tinalo sila. Because it is ordained by God. Kaya kapatid, kahit maliit ang grupo mo, kahit isa lang yung kasama mo, pag gusto ka nang ipanalo ni Lord, due time na ng Panginoon, ipapanalo ka niya. At katulad ka pa nun. Imagine nyo, isang general ang nagpabagsak doon sa 11 kingdom na yun. Nagigets po ninyo? Kaya kapatid, learn. Do not compare yourself unto other. Mag-reflect ka sa sarili mo, hindi sa ibang tao. Kasi pag ni-reflect mo yung sarili mo sa ibang tao, that is comparison. Hindi na po reflection yun. Kasi titingnan mo na kung ano yung mali eh. Diba? Si pastor ganito, ang dami niyang team. Ako, wala akong team. Si pastor ganito. So, ang nangyayari, magkakaroon ka na ng envy. Magiging envious na yung heart mo. Nagigets po ninyo? Magiging envious na yung heart mo. Magiging inggitera ka na, magiging inggitero ka na, and dumating yung point na yung mismong napagkatiwala sa'yo ng Panginoon, hindi mo na mahawakan ng maayos. Iisa na nga lang yung pinagkatiwala sa'yo, hindi mo pa nahawakan ng maayos. Kasi bakit naiinggit ka? Hindi mo alam na pabayaan mo na yung dinidisciple na ibinigay sa'yo ni Lord. Diba? Lagi nyo pong tatandaan, hindi naman mahalaga kay Lord kung ilan yung hawak na disciple mo. Diba? Ang mahalaga, nakikita niya doon yung actions na ginagawa mo, na nagre-reflect ka doon sa mga actions mo, na tinitest mo yung sarili mong action, china-challenge mo yung sarili mo. Magkaroon ka po ng goal, no? 6 months na akong nandito, 1 year na ako nandito sa WTJR. Parang lagi pa ako nakaupo. I-challenge ko naman yung aking sarili na ngayon 2026, magdagdag naman. Magkaroon naman ako ng additional. Di ba? Para dalawa na kaming uupo, hindi na ako lang. Di ba? Kaya pala nagsama, para may classmate siya sa pag-upo. At least, may dinidisciple ka na. Di ba? At least may naisama ka na doon. Hindi man ikaw ang nagturo, at least nataniman na siya doon sa church. Di ba? In-invite mo, oy, bro, halika. May pupuntahan tayo saan? Basta. Pagdating mo doon, umupo ka lang, makinig ka. Di ba? Kasi alam niyo, nung nagne-network ako, ganun din ang ginawa sa akin dati. Sabi niya, friend, tara, samahan mo ako. Sabi ko, saan? Basta, maganda doon. Makakakita ka ng sports car. Sabi ko, talaga? Wala, kahinaan natin ng sports car. Ayun. Pagkaupo ko doon, binasahan kami ng business. Pinaghanap ako ng 3,000, pan-down. Sabi ko, aray ko, naghahanap nga ako ng pera. Tapos hiningan ako ng pera. Diba? So I reflect on myself, kaya ko ba ito? Sabi ko, kaya naman yata. Sige, go. Diba, you see, people of God? Diba? Kaya kapatid, learn to reflect. That's why yan po yung title ng ating pinag-aaralan niya, reflect. And number 1, sabi dyan, reflect your ways. I-reflect natin kung ano po ba yung ating mga ginagawa. Ano po bang ways mo? Paano mo ginagawa? Paano mo maipapakita kay Lord yung pagmamahal mo ng sobra? Di ba? Kung nakikita mo na yung pagmamahal mo kay Lord, ipinapakita mo lang sa ngawa, mali yun.
Because sabi doon, if you love me, obey my command. So, ibig sabihin, may gagawin ka. Hindi lang bubungangain mo yan. Hindi lang sasabihin mo yan. Maraming tao ganyan. Ang sasabihin, I have faith in the Lord. Tingnan mo action. Tingnan mo yung ways. Wala eh. Sasabihin, I walk in purity. Pero yung ways niya, tingnan mo, mundo rin. No? Doon mo makikita eh. Madali mo madediscern yung mga tao. Ano? Kaya alam nyo mga kapatid, I am teaching you today, the best way to discern people is their words. Tandaan nyo, walang isda na nahuli sa buntot. Laging sa bunganga. Kaya sa bunganga rin nila, doon mo rin sila mahuhuli if they are in the world. Kapag yan, walang ibang bukang bibig kung hindi makamundong bagay, makamundo yan. Kahit pa post niyan ay laging pang Lord, kahit pa ang my day niyan ay puro Bible verse with a kanta na give thanks with a grateful heart. Hindi niya maitatago. The moment they speak. Masasabihin, no bro, Kristiyano ako. No, proud na proud sabihin Kristiyano, pero mamaya, nagmumura na. Kristiyano daw. Pero nagmumura. Now you see, people of God, reflect your ways. Ano po ba yung araw-araw nating ginagawa? Ano ba yung ating ways? Ano po ba yung paano mo ba ipinapakita sa Panginoon yung paglilingkod mo ng tapat sa Kanya? Marami naman pong capacity ang bawat isa sa atin. Diba yung iba, hindi natin makikita na they are learning when they listen. Yung iba, through action. Diba? Sabi ko nga, marami pong klase ng kung paano tayo matututo. Ano po? Alam nyo, ganito yon. Ang aking spiritual father before, tamad yung magbasa. Hindi siya magaling pagdating sa pagbabasa kasi sabi niya, magbabasa pa lang siya ng unang verse pa lamang. Ganun na. Antok na. Sabi niya, humanap ako ng way. 'Di ba? Pagdating doon, mahina ako. Pwede akong patulugin ng kaaway. So anong ginawa niya? Nag-audio Bible. Oh, ay di habang siya may ginagawa, naririnig niya pa rin yung preaching. Naririnig niya pa rin yung word ni Lord. Naka-ere ba naman eh. Tapos lagyan ba naman ng 2 malaking speaker. Naaalala ko dati, na pag may mga nagchichismisan doon sa baba ng bahay nila Lola, ang gagawin po noon, lalagyan niya ng speaker doon sa bintana, tapos ipe-play niya yun. Mga mapanira ng buhay, magbago na kayo. Diba? Layas yung mga chismosa. Di ba? Si people of God. So nasa sa atin po yun kung paano po tayo magre-reflect eh. Diba, alam mo na nga hindi ka magaling dito sa parte na to. Wala ka nang ginawa. Hindi ka man lang nag-reflect. Paano kaya natututo si Carl? Ako, diba, kanina nga eh. Diba, naggagawa po ako ng teaching. Tapos tinatawanan ako ni Ate Milty. Paano ko daw nagawa yung mag-multitask? Gumagawa daw ako ng teaching. Tapos iba yung tinatanong niya. Diba? Tumatawag siya sa akin habang gumagawa ko ng teaching, yung tanong niya about deliverance, tapos yung topic ko about reflection. Sabi niya, paano yun? Diba, ang galing naman. Nakaka-amaze. Diba, kayo, kaya niyo yun? Diba? Kasi yun yung kaya ko. Diba, that is my capacity. Natututo ako when I listen, at natututo rin ako when I observe. So kapag pinagsama ko yun, I can do listening, I can learn from it. Kaya nga dati, tinatawanan nila ako, nagsusulat ako sa notebook, nakatingin pa rin ako kay pastor. Hindi ako tumitingin sa notebook. Titingnan ko lang kung tama pa yung pinagsusulatan ko. Tapos sinusulat ko yung mga sinasabi niyang importante. Kaya kapatid, i-reflect mo yung sarili mo. Hanapin mo kung saan ka matututo. Kung ikaw inaantok ka kapag nagbabasa, di makinig ka. Di ba pwede naman talaga mag-audio Bible? Pwede naman mag-audio Bible for you to understand. Di ba? Ang usapan naman dito kaya tayo nagbabasa ng Bible is for us to have knowledge. No? Sabi doon, faith comes from where? Hearing and hearing the word of God. Di mas may magagain ako na faith kung papakinggan ko to. Kung naririnig ko siya in audio Bible, magkakagain pa ako ng mas maraming faith. Nagigets po ninyo? Magigain ko pa yung mas maraming faith kasi pinapakinggan ko siya mismong Bible na yung pinapakinggan ko The audio Bible itself na. Unang kabanata, ganito, ganyan. Alam niyo, totoo po yun kasi kahit ayaw mo makinig, maririnig mo yun Ayaw mong pakinggan, mapapakinggan mo pa rin yun
Nage-gets po ninyo? Pansinin niyo yung kanta. Dumaan kayo dun sa kapitbahay ninyo, yung tugtog ano, 'di ba? Ang tugtog dun ano, I'm going up, up, up. O mamaya yung nagpe-play sa utak mo, I'm going up, up, up. Hmm, you see? Because that is the best way for us to adapt. Ano, alam niyo, si Lucifer, na po, he is a musician in heaven. Hmm. So ginagamit niya rin yung music. Ano po? Kaya pansinin niyo kapag nakikinig kayo ng kanta nakakaantok, 'di ba? Sometimes when you hear music, you are alam mo 'yun, paantok ka na ng paantok. So, kung 'yun naman ang problem mo na kapag nakikinig ka, kapag nakikinig ka na nakikinig, naaantok ka, 'di dun ka naman magbasa. Baliktarin mo naman. Kung dun sa pagbabasa mas na-e-enjoy mo at hindi mo masyadong enjoy yung pakikinig, 'di gawin mo 'yun. Alam niyo ganyan po ang ginagawa ko, eh. Madalas po ako nanonood ng mga episode ano, katulad nung last time na nanood ako ng movie, may tinapos akong episode ano, na may nanonood ako na may mga natututunan, ano. Ang katulad nun yung pinanood ko Ice Fantasy, ano hanggang episode 62. Alam mo kung gaano kahaba yun? Chinese, paano ko maintindihan? So anong ginagawa ko, binabasa ko yung ano, binabasa ko yung alin, binabasa ko yung ano ba tawag doon, subtitle. Hmm. Alam niyo po itong ano na 'to, 'di ba, alam niyo itong teaching na ito, alam ko nasa YouTube 'yan pagkatapos. Ano, alam ko na, inaano 'yan ni Nanay Grace, ikino-cover niya yung buong teaching na ito. Oh, kung ikaw inaantok ka kapagka nakikinig ka, di try mo rin lagyan mo ng caption dun, basahin mo para maintindihan mo. Hmm, you see people of God, 'di ba, we can have or we can reflect onto ourselves para makita natin saan ba tayo magaling, saan ba tayo hindi magaling, ano. Wala, eh. Sa sobrang galing mo, ang tinitingnan mo lang kung saan ka more effective, pero hindi mo tinitingnan yung weakness mo. Learn to know your weakness, kasi kung saan ka mahina, 'pag pinalakas mo yun, mas malakas ka dun kumpara dun sa strength na meron ka. Nage-gets po ninyo? Mahina ako pagdating sa pagbabasa, inaantok ako, to be honest. Anong ginagawa ko, I listen. Dun ako hindi inaantok, 'pag nakikinig ako. Hmm. Kaya minsan nagtataka sila, "Pastor ang galing naman, ang dami mong alam na Bible verse." Hindi po ako palabasa, pero palapakinig po ako. Ang ginagawa ko, habang bumabiyahe ako papunta ng mga event, mission, nakikinig ako ng audio Bible. Oh, 'di ba? 'Di para na rin ako nagbasa sa aking pakikinig. Mas natuto pa ako. Kung naaalala ko na may Mateo 6:21 ganito pala yung nilalaman nun. O narinig ko nung nandun na ako sa ano na yun. O sisimulan ko siyempre sa Genesis. Hmm. Baka naman papakinggan mo na nga lang, pinili mo pa yung papakinggan mo panay Book of Acts. Tapos bukas Book of Acts uli, natapos mo na. Next na naman, gano'n naman. Come on people of God, hanapin niyo po kung saan po kayo magaling. Huwag niyong i-compare yung sarili niyo, buti pa si kapatid na gan'to, ang galing niya mag-memorize. Oh, tapos samahan mo 'yan. Paano siya natututo? Alam niyo marami na po akong na-encounter na mga wise people. Sabi dun, "Be with the wise and you will be wise." Kasi bakit? Malalaman mo paano sila naging matalino, eh. O nakikita ko 'to prayerful, di magiging prayerful ako. Yung sinamahan ko magaling siyang makinig, di ako natututo akong makinig. Alam niyo dati nung nakikinig po ako sa spiritual father ko kapag may kumukulbit sa akin at nangtsitsismis ginaganon ko, "Shh, in Jesus name, shut up." Nakikinig ako, susulat ako. Kaya dati alam nila when I was listening to my spiritual father or to my pastor in Sunday service man 'yan, in discipleship man 'yan, walang nakikialam sa'kin. May sarili akong mundo. Nagsusulat ako habang nakikinig ako. Wala akong pakialam sa kanila. That is my capacity to learn, 'di ba? Kung sila doon, makikita mo yung mga kasama mo doon papikit na. 'Di ba, ako natututo ako, 'di ba? Now you see people of God?
And my purpose, bakit ako nagsusulat? Ba't ako mahilig magsulat? Para may babalikan ako. Para pag dumating yung oras ng problema ko, mare-remember ko yung mga narinig ko na, ay, naituro na to sa akin ah. Paano ko kaya to malalampasan? Hanapin ko nga yung notes ko. O di may babalikan ako. Marami sa inyo tamad. Matamad kayo magsulat. Kaya kapag dumating kayo sa trouble, anong hinahanap nyo? Somebody that will comfort you. Hindi nyo hinahanap yung mga notes ninyo para balikan ninyo ano yung step, ano yung ways na ibinigay doon for you to be able to fight the battles that you have. Di ba? Kaya nga ang ginagawa sa atin, when you are in trouble, go back to the Bible. Read your Bible. When you are suffering in finances, go back to your Bible. Read your Bible. Nagigets po ninyo? Ano yung nangyari sa atin when we are lacking in finances? Anong ginawa? Magtrabaho ka ng mga 10 trabaho sa isang araw. O yun, pinatay mo yung sarili mo. Nagigets po ninyo? Are you guys learning? Natuto po ba tayo? Sino pong natuto? Ayan, so glory to God. So nawa po yung natuto po kayo. Ano po? So kaya learn to reflect every time. Ano po? Hayaan nyo na po yung iba kung sila po ay nakikita nyong patulog-tulog sa church, eh dapat ikaw hindi ka nadadamay. 'Di ba? Do not conform to the pattern nga ng mundo eh. 'Di ba? Yung pattern nga ng mundo, tinutulugan nila yung sermon. Eh dapat ikaw gising na gising, mulagang-mulaga ka. Ano? Nagigets po ninyo? Hmm. Eh wala, nung nakita mong humihikab yung isa, nadamay ka rin. Di ba? Kaya yung pakinig mo, di ba? Naranasan nyo na rin ho ba na nanalangin kayo tapos antok na antok ka? Eh gano'n ang mangyayari sa'yo kaya yung preaching hindi mo alam kung ano na, kung nasaan na banlo-palo, di ba? O may naalala pa ako dati, may member po kami dati. Pumunta kami ng bahay ng isang member din namin na ipinag-pray namin. Alam niyo po, anong nangyari? Nakaupob. Akala namin nananalangin kasi nagpe-pray kami na ora la rababa shendelelebo surya la rababa ora la rababa shanda rababa. Akala namin nagpe-pray pa ano, walang iya tulog. Alam niyo sabi ko, "Amen." Tumayo, "Amen." Sabi ko, "Ang galing ah." Amen din. Sabi ko, "Anong ginawa natin?" "Sorry pas, nakatulog ako eh." Sabi ko, "Oo nga." Sabi niya, "Narinig ko lang amen." 'Di nag-amen din ako. Ano, meron pang isang instances. Sabi ko, "Okay, please clap to the Lord." Palakpakan. Ano, siya rin pumalakpak. Sabi ko, "O ano naintindihan mo?" "Eh, ano nga yung topic?" Tulog pala. Pero nakipalakpak. Naka-amen. Ngayon si people of God. Sabi po diyan sa Lamentation 3:40, "Let us examine our ways and test them, and let us return to the Lord." Kung nakikita mo sa sarili mo na hindi ka na papunta kay Lord at papunta ka na doon sa may sungay, abay kusa ka ng bumalik. Ikaw na ang magkusang bumalik, hindi hihintayin mo pa yung prophetic word, hihintayin mo pa yung palo ni pastor, hihintayin mo pa yung sasabihin ni pastor, hihintayin mo pa yung ano, alam mo na palang papunta ka na sa demonyo, eh ba't di ka pa bumalik? Nagigets po ninyo? Alam mo na palang patagilid na yung lakad mo, ba't di mo ituwid? Examine your ways. And many of us, ini-examine natin yung ways ng iba, pero yung ways mo hindi mo kaya. Kaya alam nyo kapatid, ang paglakad sa pagiging Kristiyano, hindi pagalingan po ng maraming na-correct. Hindi tayo kinold ni Lord para i-correct ng i-correct lahat ng tao. May mga specific na mga taong nilagay dyan to correct them, to examine them, to oversee them. Ano po? And that is the work of the fivefold ministry. Sabi doon in Ephesians 4:11, "I give you first the apostles, the prophet, the evangelists, the pastors, and the teacher, and their work is to what? Equip the church." Oh, eh di sila ang binigyan ng trabaho niyan. Ba't mo tatrabahuin? Hindi ka naman pastor. Ba't mo tatrabahuin yung mag-correct ng ibang tao? Hindi ka naman teacher, hindi ka naman evangelist, hindi ka naman prophet, hindi ka naman apostle to do in equipping. O hayaan mo na silang gumawa ng trabaho niyan. Diba? Let them equip others. And let you examine your ways. Examine mo yung ways mo, i-test mo yung sarili mo, and then change. Ano po? Eh minsan ganun tayo eh. Feeling natin superhero tayo. Akala mo super inday ka. Ano? Yung alam mo yun, ikaw na rin yung in-appoint mo na yung sarili mo. Hindi, ako yung magko-correct nito. No? Kaya pa rin, para ka may correct. Diba? Meron ganun eh.
Sasabihin, "Pastor, ang hirap-hirap talagang bumuo ng grupo." Bakit, sinabi ko bang bumuo ka ng grupo? Ano bang sabi sa atin? 'Di ba mag-invite tayo, dalhin natin sa church. Hmm, merong mga tao gano'n sasabihin, "Okay, let us invite people to be gathered here in the church, let us preach the gospel." "Pastor, hindi po ako magaling mag-preach." Oh, anong gagawin mo? Hindi ka pala magaling mag-preach pero magaling ka mag-invite, 'di dalhin mo yung mga tao sa church, hayaan mo si pastor na mag-preach diyan. Nage-gets po ninyo? 'Di ba, some of us, alam mo nang hindi ka magaling mag-preach na ang gagawin mo pagdating mo sa labas ikaw pa magpe-preach, ba't di mo invite? Ba't di mo dalhin sa church? Kung saan dun may nagpe-preach. Hmm, rababashia la rababahaya, rabababash. Nage-gets po ninyo? Nakita niyo po yung difference? Many of us gano'n tayo, ano, ang sabi dun, "Preach the gospel and make disciple." 'Di ba? Eh, sinabi rin po ng Bible, Paul planted, Apollos watered. Kung ikaw, ang alam mo lang ay magtanim ng mga tao diyan sa church, eh, gawin mo. Hayaan mo na sila na magdilig, hayaan mo sila na mag-disciple, basta dalhin mo lang ng dalhin. Nage-gets po ninyo? Itanim mo lang ng itanim sa church, hayaan mo na si Apollos ang magdilig niyan. At sinabi ng Bible na ang Panginoon ang magpapalago niyan, 'di ba? Tayo'y parehong servant lang. Maaaring kapatid, may nagdala sa iyo dito, ang tawag dun pagtatanim. Nage-gets po ninyo? Halimbawa si Sis Yoli, dinala siya dito ni Ate Kitty. Oh, si Ate Kitty ang nagtanim sa kanya, sa ministry ito, pero sinong nagdilig? Si Pastor Carl. Sinong nagpalago sa kanya? Ang Panginoon. Nage-gets niyo? Reflect our ways. Hmm, i-reflect niyo po yung sarili niyo, hindi i-compare. Ano po, paano ako magiging effective na Christian? Eh, sa maisip mo 'yan, wala ka namang ginagawang action, o eh, dine-depress ka lang, na-anxious ka lang. Eh, ba't di mo na lang gawan ng paraan, 'no? Nung sinabi sa'yo, "Okay, let us read the Bible." Eh, pastor, maantukin na ako 'pag nagbabasa, eh, kaya ang ginawa ko, nakinig ako ng audio Bible. Oh, eh, di hindi ako antukin, 'di ba? Habang naglalaba ako, nakikinig ako ng audio Bible, natututo ako. Habang nag-aano ako, naghuhugas ng plato, natututo ako. Habang ako'y nasa jeep papuntang trabaho, nakikinig ako ng audio Bible, natuto ako. Para na din po ako nagbasa. Oh, 'di ba? Nakikita niyo? Oh, eto po yung natutunan ko, narinig ko po kanina dun sa aking ino-audio Bible, eh, John chapter 3 verse 16. Ang sabi po dun, gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan kaya't makakagawa ka ng sarili mong MP1. Nandun yung message, yung command ng Panginoon, yung application, yung warning sa ating mga Kristiyano. Magagawa mo yun. Yan ang hirap sa atin. Wala tayong reflection. Nagigets po ninyo? Panay tayo observation. Kaya nga ayaw ko na ginagamit yung SOAP eh. Kaya sa team ko sa WTJR, ayaw ko na ginagamit nila SOAP. Bakit? Nakadepende sila sa panlabas. They always observe. Nandun yung scripture, i-o-observe nila. Hindi ganun. Ang pag-walk natin sa Panginoon is not all about observation. Walk by faith nga eh. Hindi naman walk by sight. Why I always observe when I am walking in faith? Faith is the assurance of the things unseen. Why I observe? Anong i-observe ko? If this is assurance of unseen. Come on, people of God. Reflect. You see, examine. I-examine mo yung ginagawa mo. O hindi ako magaling magbasa ng Bible. Busy ako. O bakit? Pagka ikaw ay nakasakay sa jeep, ano bang ginagawa mo? Eh kaysa chumismis ka doon sa katabi mo sa jeep, ba't di ka na lang mag-earphone, mag-audio Bible ka? O di natuto ka. Na-fed pa yung spirit mo ng word ni Lord. Amen? Kapagka free time ko, 'di ba? Anong gagawin ko? Manood ako ng preaching. Kasi doon ako kasi pagka ano, medyo naantok ako dun, eh. Oh, eh, di makikinig na lang ako ng preaching ni pastor nung linggo. Alam mo maraming maraming excuses yung maraming mga Kristiyano, eh, hindi sila nagre-reflect. Ang dami naman pong puwedeng gawin, pero wala lang tayong reflection. Wala tayo, hindi natin ina-examine yung ating ways, 'di ba? Katulad po ng tips na ibinigay ko sa inyo, that is my examination to my own self. Yan po yung na-experience ko. Kasi totoo yun, 'pag binigyan niyo po ako ng Bible, ay wala, pareho na tayong nahilik dito pagkatapos. 'Di ba? Pero ako natuto kasi ako na, okey, 'pag nagbabasa kasi ako ng Bible nakakatulog ako. So ang ginawa ko, pinakinggan ko na lang yung Bible dun, hindi ako makakatulog, 'di ba? Oh,
You see, people of God, I reflect my own. Mm. Yung mga nakita ko 'pag nag-self-study ako, hindi ako matututo. O yung ginawa ko, pumunta ako sa mga man of God, nag-seek ako. O ano po kaya yung ganito, o ano po yung ganito, ano po yung ganyan. Kaya alam niyo mga kapatid, the best yung mga tao na nagsi-seek sila, nagtatanong sila, nagsi-seek sila ng guidance. Ano po, tine-test nila yung nangyayari sa kanilang buhay. Eh kung ako lang 'to, hindi ko 'to kaya. So ang ginawa ko, lumapit ako sa spiritual father ko, ayun, kinaya ko. Bakit? May guidance ako eh. Eh sinabi ng Bible, 'di ba? 'Di ba kaawa-awa ang isang taong walang kasama kapag siya'y nadadapa. Bible na nagsabi mismo. Di ko man ma-elaborate sa inyo yung specific na verse, pero yun ang sinabi ng Bible. Kaawa-awa ang isang tao na wala man lang siyang kasamang magtatayo sa kanya or wala man lang siyang kasama na tutulong sa kanya. Oh, 'di ba? Eh, kaysa mag-self-pity ako sa sarili ko tapos di naman ako nagsi ng help, di naman ako lumalapit sa iba, 'di ba? Why I can 'di ba lapit ka. Punta ka sa spiritual father mo, lapit ka sa pastor mo. Hindi yung namomroblema ka na nga sa buhay, 'di ba sinarili mo pa, nagse-self-pity ka, napaka-OA mo, 'di ba? Drama ka ng drama, 'di ba? Digmaan 'to, bro. Bitbitin mo yung baril mo kapag digmaan ka. Bitbitin mo yung armors na binigay ng Panginoon sa'yo kapag digmaan ka. Nage-gets po natin? Hallelujah. So next slide please. Number 2, hallelujah, reflect your walk of life. Ano? So reflect natin yung ating pagwo-walk sa buhay. No? Bilang yung pangalan ng ating church, Walking the Jesus Road. So dapat nire-reflect natin ano ba yung lakad natin, papunta ba kay Jesus o papunta kay Satanas? Di ba? Papunta ba to sa buhay o papunta sa kamatayan yung ating paglakad? No? Kaya reflect your walk of life. Sabi po ng Proverbs 27 verse 19, as water reflect the face, so one's life reflects the heart, or so others reflect the heart back to you. Imagine that, mga kapatid. Ano mo, katulad po ng tubig, nagre-reflect po yung ating mukha doon. Kapag tumingin ka sa tubig, nagre-reflect yung mukha natin doon. O ngayon, reflect mo yung sarili mo. Tingnan mo kaya yung sitwasyon mo ngayon. Anong sitwasyon mo ngayon? 'Di ba? I-reflect mo. 'Di ba ngayon pa lang habang nagsasalita ako dito, 'di ba tingnan mo yung sarili mo. Ano na ba si Carl ngayon at noon? Sino na ba ako today and last day? 'Di ba? Kahapon, magdadrama na ako. Nung nakilala ko si Lord, nagdadrama pa din. Ay, teka, mali. Hindi ito ako. Hindi ito ang nais ni Lord sa akin. I am fearfully and wonderfully made by God. Bakit pumapangit ako? Hindi ako ito. Nagigets po ninyo? Katulad po ng tubig ang ating buhay. Kaya nga po ang water, when it comes to prophetic dreams or prophetic interpretation, water, clear water is representing life. So, i-reflect mo yung buhay mo. 'Di ba? Kasi kung ano yung walk of life na meron ka ngayon, yan yung buhay na nilalakaran mo. Wala kang madadaya diyan. Wala kang maluloko kahit sino. Gets po ninyo? Ano ba yung buhay na nilalakaran mo ngayon? Eto pastor, ano, parang anxious. Tingin mo, yan ba yung gusto ni Lord? The Lord wanted you to have a peaceful life. Eh pastor, hirap na hirap ako sa buhay ngayon eh. Yan ba yung gusto ni Lord? God wanted or God plans for us to have prosper life and abundant life. Bakit ganyan yung walk mo? Ibig sabihin may mali. Hanapin natin. I-reflect natin what is wrong with me. What is wrong with my walk in the Lord? What is wrong with my walk spirituality? Bakit ganito? Lord, they cast out demons. Why I don't cast out demons? Reflect yourself. Okay. They walk in purity. I'm not walking in purity. Okay. Alam nyo kapatid, nung nag-start pa lamang po ako to be changed by the Lord. Alam nyo po, nire-reflect ko yung sarili ko dati. Sabi ko, sino ba? Lagi ko nire-reflect yung sarili ko kay Lord mismo, kay Jesus mismo. Sabi ko si Jesus, hindi siya magagalitin. Pero ba't ako magagalitin? So, kailangan ko itong self-control. Kailangan ko itong pagtagumpayan. Okay, next. Napagtagumpayan ko na, hindi na ako magagalitin. O ngayon naman,
ay, masyado naman akong judgmental mag-isip. Oh, Lord, fix my mind. I don't want to be judgmental, Lord. Reflect ulit ako sa buhay ko. Oh, natutunan kong magkaroon ng ano, kanina may nagsabi dito sa live, ano, compassion. Ano po, yung compassion. Ano po, pinag-aralan ko yung compassion. Kasi 'pag sinabing compassion, ito yung heart mo towards other, yung hindi mo na iisipin yung sarili mo but others. Nage-gets po ninyo? Oh, so hindi ko siya mai-ju-judge. Kasi lagi kong isine-set yung sarili ko in their shoes, 'di ba? Kaya pansinin niyo kapag may lumalapit sa akin, "Pastor, nandito po ako, mag-o-open po ako kasi na ano po ako sa kasalanan, eh, masyado na po akong in bondage sa kasalanan." O sabi ko, "Sige kapatid, halika, maupo ka, papakinggan kita." Bakit? I was once there. Nandun din ako dati. Pero ang ginawa ng spiritual father ko, araw-araw akong pumupunta para mag-renounce ng aking mga mali. Araw-araw niya rin akong pinapakinggan at araw-araw niya akong tinuturuan. Araw-araw niya akong tinututukan. Oo. Eh di yun din ang ginagawa ko. What I receive, I can give. Nage-gets po ninyo? Eh kasi nung time na yun, hindi ko nakikita yung walk ko eh. Pero yung spiritual father ko, nakikita niya yung walk ko. Kaya ako lumalapit sa kanya, tinatanong ko, "Pastor, I renounce ito, nagkamali na naman ako kanina, may naaway akong customer kasi naman yung customer kong yun, may sakit kasi sa ulo, eh. 'Di ba, pastor ano kayang gagawin ko?" "Ah, anak, ganito yung gagawin mo, kailangan maging self-control ka kasi pagka ganito, ganyan." "Ah, o sige pastor, o bukas i-a-apply ko yun." 'Di ba? Ganyan kasi ako, eh. Gusto ko yung ganyan. Alam niyo po sa school dati, 'pag ang akin pong teacher panay po bunganga ng bunganga, alam mo yung turo ng turo, teach ng teach, pero walang walang ano, natatamad akong aralan yung ano, kaya nga dati hindi ko trip yung araling panlipunan. Ano ko, wala akong natutunan sa araling panlipunan na yan, 'di ba? Aralin lang ang natutunan ko pero yung lipunan hindi. Totoo yun. Wala po akong natutunan diyan. Kasi bakit, eh, panay lecture lang yung ginagawa nung aking teacher. Puro lecture, lecture, sulat, sulat. Ano natutunan ko dun? Pero nung ako po'y nasa TLE, ay sabi ko sa inyo, mas maaga pa ako sa maaga. Mas active pa ako sa teacher ko. Bakit? Pagkakatapos po kasi namin, half hour lecture, half hour action. Lalo na 'pag cookery, sabi ko sa inyo, present na present ako diyan kahit mausok pa yung mga panggatong naming dala-dala. Active ako diyan magluto. Kasi yun yung passion ko, eh, 'di ba? Nage-gets po ninyo? Hmm. Eh, eto, puro lecture-lecture, pero kailangan kong pagdaanan, eh. Kasi 'pag binagsak ko ito, patay ulit ako nito. Oh, eh, kaya kailangan kong ipasa. So, in-examine ko na lang yung sarili ko. Ano po, ni-reflect ko yung sarili ko, ano ba yung puwede kong gawin, 'di ba? Hindi na nga gusto 'to ng heart ko, tapos hindi pa gusto ng action ko, eh, paano na 'to? Nage-gets po ninyo? Ayun nga yung sinasabi na puwede ka naman pong magmahal, hindi ka, sabi dito, puwede ka raw magbigay ng hindi ka nagmamahal, pero hindi ka puwedeng magmahal ng hindi ka magbibigay. Nage-gets po ninyo? Hmm, 'di ba? So, puwede kong aralin ito kahit hindi gusto ng puso ko. Oh, eh, di aralin na lang natin kahit ayoko ng aralin panlipunan, kahit ayoko ng math. Eh, yung math pa naman namin 2 hours. Sabi ko, "Ano ba 'yan, kung ano pa yung mga ayaw mo, yun pa yung dami-daming oras." 'Di ba? Ayoko ng math dati. Imagine mo X na so-solve pa, hahanapan mo pa ng Y, X nga, eh, 'di ba? O ayan na naman tayo sa X plus Y is equals to, 'di ba? Hmm. Tignan mo pag-usapang ganyan gising na gising kayo, 'di ba? Kasi alam niyo ang patutunguhan ay equals love life 'yun, oh, 'di ba? Hmm. 'Di ba, tandaan niyo mga kapatid, ang walk of life natin hindi laging love life, ang walk of life natin hindi laging masaya, ano? Kaya kapatid, 'wag lang puro saya ang inyong hangarin, 'di ba? Kailangan niyo ring lampasan yung mga hindi masasayang moment ng buhay niyo. That is our life, and we need to walk in that life, 'di ba? Dati nung bata ako akala ko lagi masaya ang buhay. Nung tumanda na ako at nagkaroon na ako ng trabaho, sabi ko ayoko ng tumanda, maging bata na lang, 'di ba? Kaya yata naging ganito yung mukha ko, eh, parang bata pa din. Kasi lagi kong dine-declare dati ayoko ng tumanda, eh. Gusto ko maging bata na lang.
Sabi ko, nung nagkatrabaho ako, problema ko yung bayarin ng tubig, kuryente, ganito, ganyan, ganyan. Tapos marami pa, ano ba yan? Pagkasahod ko, wala na. Samantala nung bata ako, wala akong ibang iisip. Yung paggising ko ng umaga, lipad, maglalaro, tatakbo. Pag napagod, balik sa bahay, kakain, maliligo, lipad uli, takbo uli. Di ba? Sabi ko, ang saya-saya nung bata pa ako, ang saya-saya ng buhay. Akala ko, buong buhay ko, ganun na. Hindi pala. Habang tumatagal at umiidad ka pala, hindi mo pwedeng takasan yung buhay na meron ka. Dadaan at dadaan ka sa buhay na yan. At ganun din po sa paglilingkod natin kay Lord, hindi nyo pwedeng iwasan yung pagsubok because the Bible says yung pagsubok na yan, yun ang magpapa-perceive sa'yo, yun ang magpapatatag sa'yo. Ngayon, kung hindi mo yung dadaanan, malambot pa yung mga buto mo para tumindig doon sa totoong responsibility mo onwards. Di ba? Minsan ganun tayo. Naghahangad tayo, Lord, gusto ko na kaagad yumaman. Di ba? Ngayon nga, hindi mo mapag-ingatan yung 100 binigay sa'yo eh. Ginastos mo na pang Shopee. Wala na natira. Ano po? Paano kaya pag pinayaman ka pa ni Lord? Baka magyabang ka na. Di ba? Binili mo na yung buong store ng Louis Vuitton. No? Para lang may pang gold dig ka. Tapos yun yung ikakabagsak mo. Di ba? Alam nyo kapatid, maging ano kayo. Alam nyo kapag pinagdadaanan nyo po yung struggle nyo financially, kasi ibig sabihin nun, pine-prepare ka ni Lord dun sa mas malaking blessing. Pero kailangan mo mapagtagumpayan yan. Kasi you cannot hand out the blessing without being prepared. Lagi nyo po yung tandaan. Nakakaranas ka ngayon ng pagre-refine ng Panginoon, nakakaranas ka ng pagsusupil. Di ba? Parang feeling mo, ako na lang lagi pinapagalitan ni Pastor. Alam mo, hayaan mo lang. Darating kasi yung panahon, kapatid, that you will be refined. Ibig sabihin, pinapatatag ka. Kasi darating yung panahon, ikaw rin mismo maglilid ka ng mga tao. At yung naranasan mo kay Pastor, mai-encounter mo lahat yun doon. So ngayon, dahil naranasan mo na, alam mo na gagawin mo. Uy, dati, nung nagkaroon ako ng maling pag-ibig, nilagyan ng egg, tsaka magic sarap. Oh. Di pagka dumating yung struggle na yun sa buhay ng mga ipipagkakatiwala sa iyo ng Panginoon, anong gagawin mo na? Imamagicin mo na lang yun. Bakit? Napagdaanan na eh. Tama, mali. Hallelujah. Katulad ng isang elder ng WTJR, hindi pa naman siya old. No? Bata pa yan. No? Hindi ko alam kung nandiyan si Ate Say. Pero bata pa yan. Pero tinan mo, bakit siya nakakapagbigay ng payo doon sa mga tao na ang struggle nila ngayon ay family? Because she experienced. Naranasan niya eh. Diba? Simple lang. Sabi niya, maging totoo ka lang sa pamilya mo. Kasi yun lang din yung key na ginawa niya. Naging totoo lang din siya. Yeah. Kasi likas sa mga nanay yung maging tamang hinala. Likas din sa mga tatay yung overprotective. Totoo yun. Kaya kung yan ang struggle nyo, maging katiwa-tiwala lang kayo. Kasi pag ikaw naging katiwa-tiwala sa kanila, kahit saan ka magpunta may tiwala sila sa'yo. Tandaan mo yun. Nagigets po ninyo? I-reflect mo yung buhay na nilalakaran mo ngayon. Bakit kaya pag uuwi ko na lang, kahit sa church ako nanggaling, hindi ako pinagtitiwalaan ni Papa or ni Mama. I-reflect mo yung buhay mo. Baka kasi dati, hindi ka talaga katiwa-tiwala. Lagi kang tumatakas. Hindi ka na nga pinayagan ng nanay mo, tumakas ka pa. At hindi po yun madaling ayusin, hindi madaling baguhin. So ngayon, baguhin mo yung ways mo. Baguhin mo yung walk ng life mo. Kung dati, pag sinabi niyang hindi ka aalis, Ella, hindi ka aalis ngayon. Diba? Hindi ka nga aalis. Ano po? Kasi dati tumatakas ka. O edi ngayon, sundin mo sila. Try mo. Try to follow them. Nagigets po ba natin? Dati naalala ko po yung moment po ni Ate Lindsay dati. Sabi niya dati, may pagpunta yan doon sa pintuan ng bahay namin. Pas, gusto ko na po magsimba, hindi po ako pinapayagan. Sabi ko, Nak, sabi na daw at example siya ulit eh. Ikaw lang yung magiging example ko eh. Sabi ko, Nak, sundin mo muna yung magulang mo. Alam kong gustong-gusto mo mag-church. Alam kong gustong-gusto mo magsimba, pero may other ways. Yun ang ginawa niya, nanonood siya. Diba? Nanonood siya. Nag-worship siya ng kanya. Diba?
So ibig sabihin nalaman niya na kung ano yung facing ng buhay niya. Imagine niyo po for 2 years, hindi po yung nakakapunta ng church, to be honest with you. Hanggang sa dumating yung time na takot siya magsabi. Sabi ko, "Magpaalam ka. 'Pag pumayag, punta ka. 'Pag hindi, hindi." In-apply niya. Oh, tingnan niyo ngayon, nakakarating na nga ng RRB, nakarating ng Batangas, nakarating ng Caloocan. Nakapunta na ng ibang mga lugar kung saan kami may mission. Bacoor, nakarating na rin 'yan. 'Di ba, Novaliches, nakarating na rin 'yan. Imagine that people of God, kasi kailangan mo maging totoo. Kailangan nilang makita na totoo ka sa kanila for them to what? To gain their trust. Nage-gets po ninyo? At gano'n din po si Lord sa atin. Bakit kailangan nating i-reflect yung buhay natin? 'Di ba? Kasi kailangan nating ipakita kay Lord kung gaano tayo katotoo sa word mo, kung gaano ka katotoo sa action mo, kung gaano ka totoo dun sa walk ng life na nilalakaran mo. Yan yun. And alam nyo kapatid, kagabi, I dreamed these things. And pinakang na-highlight sa akin doon, nung una nga nakalimutan ko to eh. Pero alam nyo, I have these dreams yesterday nights. Alam mo, simple lang ang sinabi doon ni Lord. Sin has purpose in our life. Ang kasalanan po, hindi po yan napunta sa atin dahil mali. Ang kasalanan ay iniallow ng Panginoon to be with us also because there is purpose. Yung kasalanan sa buhay mo, yun yung nag-reveal ng kapangyarihan ni Lord. Yung kasalanan sa buhay mo, yun yung nagbago sa'yo kung paano mo makikita yung tama. Kasi hindi mo makikita ang tama hanggat hindi ka nagkakamali. Nagigets po ninyo? Kaya kapatid, lagi kong sinasabi sa buong team, huwag kayong matatakot magkamali. Kasi kung hindi ka nagkakamali, may tama ka. Alam mo kung saan? Sa utak. Walang ganun eh. Diba? In life, you need to have mistake before you what? To learn something. And alam niyo po ba yung kwento kung bakit po sa elementary grade, lapis po yung ginagamit? At bakit meron dong pambura? Alam niyo po ba yung kwento na yun? Kung hindi niyo po alam, ikwento ko sa inyo. Yung purpose kasi nun, habang bata pa tayo, sa ating pananampalataya at hindi pa tayo mature, pinapagamit tayo ng lapis para yung ating mga pagkakamali ay may kakayanan pa tayong ituwid muli. And that's the reason why. Kaya kapatid, huwag ka matakot. When you are new in faith, or when you think na kahit matagal ka na, ilang years ka na nasa pananampalataya, pero parang feeling mo baguhan ka pa lang. That's the reality. Use pencil. Every time you do mistakes, you have a chance to make it right. Bakit sa high school? Pinapagamit tayo ng ballpen, walang eraser. Para malaman mo na hindi habang panahon ay bata ka. You need to be matured enough to take responsibility. Na ibig sabihin nun, kailangan maging maingat ka sa pagsusulat, maging maingat ka sa pagpaplano para hindi ka magkamali. Kasi kung hindi right, hindi ka focus dun sa ginagawa mo, maraming erase doon, maraming mali doon. At kapag ang tawag sa amin yung gure, kapag ginurihan mo yan, or kapag shinadan mo yan, magiging darken yung papel mo doon. Magiging punong-puno yun ng ink. At wala na. Mamemess ka na. At kapag nagkaroon na ng mess doon, wala. Kailangan mo ng palitan. And that's the reality of your life. When you think that your life is at mess, change your life. Change your ways and change the walk of life that you have. Are you listening? Natuto po kayo? Ngayon alam nyo na kapatid. Kaya nga tayo may mga spiritual father eh. Kasi nandyan sila para in times na magkamali tayo, meron tayong guide para tayo po ay matuwid. At kung ikaw po ay matured na, nandyan naman sila to make us understand the responsibility that we have in the Lord. Okay? Next slide please. So let us open our Bible in James chapter 1 verse 22. Sabi po dito, do not merely listen to the word and so deceive yourself.
Do what it says. Ano po? Huwag nating hayaan na pinapakinggan mo lang yung salita. Huwag mong hayaan na pinapakinggan mo lang ako ngayon, kapatid, tapos mamaya wala na uli. Ano man yung bagay na narinig mo ngayon, huwag mo nang lokohin yung sarili mo, gawin mo. Mamaya, mag-reflect ka sa sarili mo. Nung broken-hearted ka, panay reflection ka. Diba? Tapos ngayon hindi ka na broken-hearted at kailangan mo ng right reflection in your life, di mo ginagawa. Ano? Kapag broken ka lang, dun ka lang magre-reflect, dun ka lang magre-relapse, dun mo lang aalalahanin ang magagandang bagay na yun. Ba't di mo alalahanin yung magagandang bagay na ginawa ni Lord? Namatay siya para sa'yo. Nasugatan, pinalo, dinuraan, niyurakan para sa'yo. Ba't di mo alalahanin kung gaano kabuti ang Panginoon sa buhay mo? Tapos inaalala mo yung mga masasalimuot na ginawa nung ex mo. Just saying. Whatever you listen, do it. Whatever you understand today, do it. Reflect your ways and reflect your walk of life. Hallelujah, Jesus. Sabi po ng 2 Corinthians 13:5, if anyone has caused grief, he has not so much grieved me as he has grieved all of you to some extent, not to put it too severely. So in other translation, sabi dyan, examine yourself to see whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not realize that Christ Jesus is in you unless, of course, you fail the test? Di ba? Oh. So anong sabi ulit? Examine yourself. Hindi naman sinabi examine mo yung iba. Examine mo ulit yung sarili mo. Tingnan mo kung nasa pananampalataya pa ba yung ginagawa mo. Many of us, we are doing out of faith. Diba? Magagalit ka dun sa mga kapatid mo. Magagalit ka dun sa mga kakilala mo dahil ayaw pa nilang magbago. Shh! That is the work of the Lord, not your work. I-examine mo yun lang yung sarili mo. Ipakita mo yung totoong pananampalataya. Yun na nga kinorek mo nga sila. Ikaw naman, hindi naman totoo yung pananampalataya mo. Kinorek mo sila, hindi ka pa nga okay. Inaayos mo sila, ikaw nga hindi pa ayos. Diba? Ayusin mo muna yung self bago yung other. Nagigets? So test yourself. I-test mo yung sarili mo. Diba? Kung totoo ba talaga. Diba? Do you not realize na maaring wala ka kay Lord kasi nag-fail ka dun sa test na yun? O balik ka uli. Diba? Alam niyo mga kapatid, kahit po ako pastor na may mga moment na nagfe-fail pa rin po ako. Pero hindi na kasing OA nyo. Every time that I fail, lagi kong sinasabi, Lord, I will stand again. Even though I do mistakes, but forgive me, Lord, for this mistake. Test me again, Lord, and I will. I will empower myself to win this battle. Thank you, Jesus. Are you listening, people of God? Are you with me? Kaya kapatid, ang paglakad natin sa Panginoon hindi perfect. Ano po? Hindi katwiran, yung tao lang tayo. Pero ang lakad natin sa Panginoon hindi perfect. Kung takot ka magkamali, ibig sabihin takot kang tumama. Diba? Sa paglalakad natin sa Panginoon, hindi naman ito right minus wrong eh. Hindi naman pagka may ginawa kang tama at nakagawa ka ng mali, burado na lahat. Walang ganun. This is not right and wrong. If you do it right, and then, next step, next test. Okay, yung character ko, naayos ko na, na-examine ko, medyo palpak yung character ko, ayusin ko. O naayos ko yung character ko, saan naman yung sunod? O yung holiness naman, purity naman. O na okay na? O next na uli, doon na uli ako. Mahirap sa atin, pinagsasabay-sabay natin yung mga dapat nating ayusin. Isa-isa lang, bro. Di ba? Hindi ka magician. Kaya mo sabay-sabay sambutin yung bola. Ano po, isa-isa lang. Inaayos mo nga yung karakter mo, ayusin mo. Diba ganun po? Diba? Example ko lang dyan, parang utang po yan. Pag sinabay-sabay mo yung bayaran, wala, palpak yan. Mangyari niyan, lalo ka malubog. Kaya try mo unti-untiin. Simulan mo sa pinakamaliit hanggang sa palaki ng palaki yung babayaran mo. Matatapos mo yan, maayos mo yan. Nagigets po ninyo? So reflect on it, mga kapatid. Kaya sabi dyan, examine yourself to see whether you are in the faith. Ano po?
Hindi sinabi diyan na i-examine mo yung ibang tao kung may pananampalataya pa siya. Yung pananampalataya niya ay pananagutan niya. Nagigets po ninyo? Kung hinayaan niya na yung faith na binigay ni Lord sa kanya, tandaan niyo ang pananampalataya po ay gift. If you read in the Bible, you will see that faith is a gift. Gift of faith. Kaya huwag niyong puwersahin na manampalataya agad yung iba. Because it is a gift. It is given willingly by the Lord. Kaya nga anong ginagawa natin? Mini-minister natin sila. Ipinapaintindi natin sila so that they may receive the gift of faith for them to be saved. Nagigets po nyo? Di ba? Wala. Pinupuwersa mo eh. Like for example, etong tao na to, nakalubog sa idolatry, gusto mo kaagad naman bukas makalawa pagtatanggalin na yung idolatry. The Bible says, basahin nyo Isaiah 42 to Isaiah 44. Sinabi po doon, hindi sila papayag na hindi Diyos ang kanilang sinasamba. So anong dapat gawin? Change the pattern of their mind. Kailangan targetin mo yung mind nila. Ano po? To be changed. Paano mo ba ma-change yung mind nila? Through what? Testimonies. Di ba? Naalala niyo po yung babaeng Samaritana? Yung babaeng Samaritana, anong kinakatakot niya? Panginoon, ikaw na po ba ang Mesaya? Alam niyo ho ba na alam po ng buong Samaria kung ano ho yung pagkakamali ko? Pero alam niyo, yung pagkakamali na yun na alam na ng marami, anong sinabi niya? Anong sinisigaw niya? Mga kababayan, makinig kayo. Itong lalaking ito, alam na alam niya lahat ng mga ginawa ko simula sa simula. Siya na nga ang Mesayas. Makinig kayo sa kanya. Halika kayo. At siya'y inyong tingnan. Di ba? Ano nangyari? Na-change yung pattern ng mind. Hindi niya na pinakailaman yung sasabihin ng ibang tao. Alam niyo, kapatid, bakit ikaw hindi mo magawa yung pinapagawa ni Lord? Tinitingnan mo anong sasabihin ng ibang tao. Hayaan mo na yung sasabihin nila. Ang tingnan mo, ano yung sasabihin ni Lord sa'yo. Ano po? Kapag hindi mo inayos yung walk ng life mo, anong sasabihin ng Panginoon sa'yo? Okay? Next slide, please. Number 3, before I end, dito, reflect onto other. Hindi sinabing reflect to other. Ang sinabi, reflect onto others. Okay? Magkaiba yon. Sabi ng Matthew 5:16, in the same way, let your light shine before other, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. At ito po yung ating laging pinapractice bilang taga-WTJR, to always walk in the light of God so that other glorify our Father in heaven. Nagigets po ninyo? Reflect onto other. Kaya mong ikaw ay maging liwanag nila. Hindi sinabing i-compare mo sila sa'yo or ikaw sa kanila. Okay? Sabi dyan, in the same way, let your light shine before other. Kaya kapatid, mas lalong patindihin mo kung ano yung meron ka. Ano po? Hindi dito pagalingan ng gifts. Marami ding kaya mag-prophesy more than you. Maraming may mas higher capacity more than you can do. But the best thing here is, let us shine. Yun lang po ang sinabi ni Lord. Hayaan mo nang si Lord nang maglagay sa'yo dun sa fame. Hayaan mo na, kung iniisip mo na, bakit si Pastor Carl, ang sikat-sikat niya dun sa Facebook. Hayaan mo na si Lord na maglagay sa'yo. Ako nga, hindi ko nga ginusto yan eh. Wala nga ako maraming followers eh. Pero maraming nakakakilala sa akin na hindi ko kilala. Pero inisip ko pa ba yun kung sino may kilala sa akin at hindi? Diba? Kung hindi nila ako kilala, paki ko. Diba? Nagigets ninyo? If they don't know me, then I don't care. Hindi ko naman dito goal na maging sikat or maging kilala ng marami. My goal is to shine my light towards other. So if they see the works of the fathers in my life, then they glorify my Father in heaven. That's it. Kaya alam nyo, ang main purpose ng preaching the gospel, hindi pagalingan. Ang main purpose ng gospel is to shine you.
to shine your action, your deeds, for them to glorify other people or to glorify the Lord in heaven by other people. Nagigets po natin? Nawa po ay natuto po kayo mga kapatid. So the Lord is truly blessing you today with this reflection. No, kaya kapatid, hallelujah Jesus. So ayun, this is where I end. Hallelujah. So let us pray. Po? So ayan, glory to God sa ating pong mga kapatid na nasa live. Po, thank you Jesus sa inyo pong mga buhay. I declare ang pagpapala sa inyo mga kapatid. And I declare that you will share this live towards other people and towards those people that you will that you love. Po. Hallelujah. So continue to share this live and continue to reach more people through this live. Hallelujah. So and God bless you all and shalom shalom. And tayo na mga nandito sa JMIT, let us reflect into our lives first. Po? So as we pray, as we close this prayer, I want every one of you to reflect onto your life. So for us to reflect onto our life, po, simple lang po yung instruction na sasabihin ko po sa inyo. Po? Hallelujah Jesus. So ipikit nyo lang po yung inyong mga mata. Po, hindi para matulog Pigit nyo po ang inyong mata. Isipin nyo po or iset mo ulit sa sarili mo. Nakaharap mo ang Panginoon ngayon. At i-reflect mo yung sarili mo sa Panginoong Jesus. Because we target to be Christ-like, not to be Milty-like, not to be Eds-like, not to be Angela-like, not to be Micaela-like, not to be Jairus-like, not to be Carl-like. The Lord wants you to be Christ-like. Hallelujah, Jesus. So this time, hallelujah, Jesus, I want you, po, praise Jesus, I want you to reflect, hallelujah, I want you to reflect unto the Lord. Hallelujah, Yeshua, Yes, Father, in the mighty name of Jesus, I'm praying right now for my brothers and sisters behind these cameras, oh Lord, behind these phones. Father, I declare that you will walk upon them mightily. Now reflect mga kapatid. Ano pa po ba yung mga dapat nating ayusin? Ano pa po ba yung ways natin na until now ginagawa pa rin natin? Ano po ba yung mga ways natin ngayon na until now hindi pa rin natin na-examine, hindi pa rin natin na-test to change it? Always let yourself to return to the Lord. Magpaayos ka. Magpa-fix ka kay Lord. Every time na may mga bagay na hindi ka naiintindihan, go to your counsel and ask them. Every time that you think that you are far from God, go back to God. Go back to the kingdom of heaven here on earth. And that is the church. Uralarabashaya Ramamamaya Soryaba. Hallelujah. Hallelujah. The most beautiful among thousands and thousands. Love it is the most beautiful among thousands and thousands. Yes, reflect onto the walk of your life. Ngayon kapatid, tingnan mo in the realm of the spirits. Whatever you have done, it is clearly seen in the realm of the spirit. Tingnan mo kapatid yung mga dinaanan mo na. Tingnan mo kapatid kung sino yung dating ikaw at yung ngayong ikaw. Pagkumparahin mo kapatid yung ikaw dati
Don't compare yourselves unto other, but unto yourselves, people of God. Wherever you are not changed enough, always learn that whatever you let go, the Lord will bless you in everything. Now let go every past. Let go every trauma. Let go every unbelief. Let go everything. Kung ngayon, hindi ka pa rin marunong magtiwala sa Panginoon, you don't trust God, you don't believe His servants, you don't believe in God, then today, reflect into this walk of life of yours. Simulan mo na ngayon to believe. Don't be like apostles before. They have unbelief. Now today, break every unbelief in your people, my God. Every spirit of unbelief, all must go and must live right now in the mighty name of Jesus. Every ungodly ways that they have today, why they are not prosper because they don't obey, I command you to loose in Jesus' name. Loose in Jesus' name. Loose in Jesus' name. Father, fix their work, fix their walk in the Jesus road. Reflect them to others, Lord, like a light. Lord, allow them to understand today whatever you have planted in them. Ramamamaya Sorya Baba. Thank you, my Lord. Thank you, my God. And thank you, Jesus. Now, Father, I bless them, Lord. Let them have confidence in their walk of life, in their ways. Katulad nga ng sinabi mo, Panginoon, sa iyong salita, you will see them by their fruits, their walk of life, and their ways. And Lord, nawa i-fix nila ito, Panginoon, sa kanilang mga buhay simula ngayon. Hayaan mo mag-reflect sila, Panginoon, sa kanilang mga gawi o mga gawa. Hayaan mo mag-reflect sila sa walk ng life na meron sila. At hayaan mo, Panginoon, mag-reflect sila, Panginoon, towards other, Lord. Hindi bilang isang tao, Panginoon, na basta lang, kung hindi mag-reflect sila sa iba. Na every time that they see or that they see them, Lord, they will see God in them. Eh Lord, sa oras pong ito, touch them and fill them with your fire, with your anointing, with your mighty move of Lord. Rababa shon narere, yarababa, uramamaya so, rebobo shan narere, yande, uramamamamaya sorya, rebobo shaka yandelere bresiondo rararase. The Father, I prophesy towards each and every one of them. Lord, let their ways be cleared and let their walk of life be prosper, Lord, and let their life reflect unto other. Na Lord, kahit ang tingin nila sa kanilang mga buhay, sila po, Panginoon, ay hindi pinagpala, pero let others see that they are blessed. Katulad ng sinabi mo, Lord, sa isang kanta, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. And Lord, I prophesy these things. I prophesy these words upon them, Lord. Let every poor in the spirit see them rich in the spirit. Let them weak in the spirit. Let them see strong in the spirit, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, precious Holy Spirit, for this night. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So ayun, praise the Lord. Hallelujah.